Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong magandang kanta. Ang title pala nitong kanta ay yung Wag Mo Nang Itanong by Eraserheads. So napakaganda ng kanta na ito mga ka-idol, medyo old song nga lang siya na. So dito muna tayo sa kanyang strumming pattern. Yung strumming pattern natin is ganito lang. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Okay, ulitin ko, medyo mahaba. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Okay? Palitan nyo na lang yung strumming na yan kung sakaling nahihirapan kayo, no? Basta babagay lang doon sa kanyang tugtog. Okay? So, dito man tayo sa intro. Yung intro nito is dalawang chords lang, no? Ilang? So, yung E first, first fret, third string, fifth string, tsaka fourth string. Ayan yung E. Tapos A. So yung A, second string, third, tsaka fourth lang. Ayan A. Yung chords na yan, na dalawang chords sa intro, 3 times yung gagawin sa intro. Okay? 3 times. Pagkatapos ng 3 times, saka na papasok yung verse. Okay? So, pupunta na lang kagad tayo doon sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya rito mga ka-idol is same lang ng intro. E, tapos A. Yung dalawang chords na yan naman sa verse is 4 na beses yung gagawin na. Okay? 4 times sa verse. So, sasampulan ko kayo kasama yung intro para mas malinawan kayo, no? So, ganito naman muna siya. I-introhan natin, tsaka natin ipapasok yung kanta. Okay? 3 times sa intro muna. Dalawa. Tapos, pangatlo na to. Pangatlo. Tapos, tsaka na papasok yung kanta. Pasok. Hika ang inabot ko ng pilitin, sumabay sa'yo hanggang kanto ng isipan mo parang sweepstakes. Ang hirap manalo ngayon. So, papasok yung kanyang pre-chorus doon, okay? So, proceed naman tayo doon sa kanyang pre-chorus. So, yung pre-chorus niya rito is naging F sharp minor na siya. So, yung F sharp minor sa second fret nakabar. Dito naman sa kanyang fourth fret ay fifth string tsaka fourth string lang. Ayan, F sharp minor. Sunod is G sharp minor. So, yung G sharp minor sa fourth fret nakabar. 1, 2, 3, 4. Nakabar siya dyan. Sa 6th fret naman ay 5th string tsaka 4th string lang. Ayan. G sharp minor. Tapos pupunta kayo ng A. Tapos B. So yung B nakabar sa second fret. Sa 4th fret naman ay second string, third tsaka 4th string. Dalawang B yan. Okay? Dalawang B. Okay? So sasampulan ko kayo ng kanyang pre-chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. Okay? So ganito siya. Ngayon, pagdating ko ng bahay, ibaba ang iyong kilay, ayoko ng ingay. Tapos papasok yung chorus. Wag mo nang itanong. Tapos papasok na yung chorus na yun. Okay? So proceed naman tayo doon sa kanyang chorus. So yung chorus niya rito is E, tapos A lang. Yung dalawang chords na yan, 3 times pala. 3 times yung gagawin. Pagkatapos yung gawin siya ng 3 times, pupunta kayo ng F sharp minor, tapos B. Okay? So, sasampulan ko yung chorus para mas maintindihan nyo, no, kung paano siya tugtugin. So, ganito naman siya sa chorus. Wag mo nang itanong sa akin, di ko rin naman sasabihin. Wag mo nang itanong sa akin, at di ko rin maisipin. Tapos, babalik na naman kayo doon sa kanyang whole verse. Okay? Babalik na naman kayo doon sa part na field trip sa may paggawaan ng lapis. So, babalik lang ulit kayo roon. Okay? So, hindi na lang natin kakatahan nyo. Baka mamaya makapiright na naman tayo. Na? So, yun lang. Sana nagustuhan nyo itong tutorial natin at good luck sa bago nyong matututunan.